pinabubuksan ng prosecution team, yung green box na tinatawag po pero ang complete name niya ay Green Box BIR. Wala, ulit. Green BIR box na naglalaman po ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference. Ang dagdag po ni House Prosecutor Representative Laila de Lima, gusto nila itong markahan bilang ebidensya dahil pwede raw itong magamit sa Article 2 o umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Matatandaan po na hindi ito binuksan sa pagdinig ng House Justice Committee nitong nakaraang Abril. Sa ilalim kasi ng National Internal Revenue Code, maaari lang ilabas ang tax records kung in aid of legislation at sa loob ng isang executive session. Ninaw po ng Clerk of Court na si Attorney Renato Bantog Jr. na tanging impeachment court lang ang makapagdedesisyon kung kailangan daw buksan itong BIR box na ito. Iginit naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat isama ang tax records bago siya umupo sa pwesto. Malinaw po yan huwag daw isali yung mga before sa nanungkulan bilang opisyal, bilang ebidensya nga po sa impeachment trial. Dagdag pa ni Attorney Michael Poa, hindi raw kasi impeachable offense sa mga record nung bago siya naging VP. At hindi lang VP, pati nung local siguro. Okay. Yeah. Chiki, may makakausap ba tayo? Meron, si Marymon Reyes at live na live. Ready na rin si Marymon. Hi Marymon, good evening. Nasaan ba si Marymon? Ayan. Baka nasa Senado pa si Marymon. Marymon, ano yung updates dyan? Jovi, Chiki, Mase, ang nasabi rin kanina, so far, ng parehong House Prosecution Panel, pati ng defense team, from 9 a.m. to 5 p.m. Extended sila ngayon ng 9 a.m. hanggang 7 p.m. And so far, ang sinasabi naman ni Clerk of Court, Attorney Ray Bantu, hindi pa raw tight yung schedule, pero hindi pa raw imposible yung supposed July 6 na target na pagsisimula ng impeachment trial. Ang sinasabi ni Attorney Bantu, worst case scenario, ma-extend sila bukas, pero sana hanggang Friday na lang daw. Kasi gusto nila i-secure ang Saturday for housekeeping, and then Monday o hanggang Tuesday daw, ine-expect sana raw yung paglalabas na ng pre-trial order. So far kasi, pagka naglabas ng pre-trial order, yung parehong panig ng House Prosecution, pati yung defense team, magbibigay rin ng kanilang komento. 3 araw ang nakalaan doon. So far, matatapos yung 3 days na yon bago pa naman ang July 6. Kaya sabi, feasible pa naman daw ito. Pero for now, ang nasabi rin kanina ni Bantog, sa Article 1, yung patungkol sa allegation ng misuse of public funds or confidential funds, nasa 1,300 na raw yung na-process at namarkahan. Pero wala pang exact number si Attorney Bantog sa kung ilan na ba out of 8,000 documents or documentary evidence ang kanilang namarkahan o na-proseso. Pero ang malinaw raw, kanina, kumpara raw sa mga lumipas na araw, mas mabilis daw ang pre-trial conference at yung marking of evidence dahil nadagdagan na raw sila ng marking station or marking team. So yung mga common na evidence o mga dokumento ng prosecution tsaka yung defense, Marymon, talagang hiwalay yung markings? Yun ba talaga yung nangyari? Kanya-kanya pa rin kasi even though gusto sana ng House Prosec panel na yung mga common, kumbaga pag-iisahin na yung pagmamarka nito, hindi ito tinanggap o hindi pumayag ang defense team. Ang pagpapaliwanag ni Attorney Michael Poa, may isang example daw, may specific document na though similar daw siyang tignan, pero kulang daw ng page yung version na meron ang House Prosec kumpara raw sa kung ano ang meron ng defense. So yun daw yung point nila, kaya gusto nila, lahat daw, maging maingat daw sila sa pagmamarka, kanya-kanya raw. Kaya ang nasabi kanina ni Sec Bantog, parang nasa 8,000 yung total. Around 4,000 each yung House Prosec, tsaka yung defense, kaya raw talaga mahaba daw talaga yung oras na mailalaan dito. Ang nasabi pa ni Sec Bantog, siguro raw nung ginagawa yung impeachment trial calendar nung una, optimistic daw na matatapos around 2 days lang yung pre-trial conference. Pero dahil nga ganito daw talaga yung volume ng kailangang iproseso, wala raw talagang choice kundi magbigay pa ng extension. All parties mukhang gusto naman nila matapos na itong pre-trial process, no? Sa lalong madaling panahon. Magdadagdag pa ba sila ng teams for the markings o ito na yung final? So far, wala pang sinasabi si Sec Bantog, pero maganda na raw yung naging addition nila ng isa pang table. So, ang nangyari, yung para sa Article of Impeachment 2, yung tungkol sa unexplained wealth ni VP Sara Duterte, nadagdagan na ng isang team sa pagmamarka ng mga ebidensya. So far, mabilis naman daw. Kumbaga, nahahati na tuloy ngayon. Kaya, ang sabi ni Sec Bantog, hopefully,
ang sabi rin ni Attorney Michael Powa, hopefully daw parang by tomorrow sana matapos na nila yung Article 2. So ang nakikita nila dito, yung Article 1 talaga, yung pinakamabigat o yung tungkol nga sa alleged misuse ng confidential funds. Okay. Maraming salamat sa lahat ng updates. Mobile journalist Marymon Reyes.